Nandito ako sa likod. Makikita nyo yung grass, green na ulit kasi tag-ulan na. Isang linggo nang umuulan. Sa isang araw, nakakatatlo-apat na beses siyang umulan. Well, anyway, hindi ako dito magbe-video. Punta tayo sa harap, no? So, ito na yung rose garden, papasok. Yung roses, tahimik muna. Pero yung mga plucks sila naman ngayon ang namumulaklak. Ito pa, may pailan nilang rose, pero babalik pa yung mga rose. Ayan, no? May mga tubo pa. Yung apples, ayan na yung apples. Siguro 1 week pa, kukunin ko na siya. Yung plum, wala talaga ako napakinabangan. Naubos o kaya nahulog. No? Tsaka hindi ko rin naman makukuha kasi ang taas ng puno eh. Ayan na yung mga mansanas, hinog na talaga. Actually, early apples ang tawag dyan, James Grebe. Hinaharvest pag beginning ng August hanggang mid-August. Tapos ito, Jonah Gold. May mga pa isa-isang bunga, pero bago pa yan eh. Second summer niya pa lang ngayon eh. Dapat wala yung bunga. Ito yung Rubickia. Peak summer talaga yan. Itong ginagawa kong video, ano to, midsummer video, no? Maglalakad lang tayo. Ayan yung grapes. May nahihinog na, pero hindi ko siya lalagyan ng nets kasi hindi naman siya marami. Kukunti lang yung binunga. No? Tapos itong mga anemone, patapos na siguro. Ayan. Marami pa rin bulaklak, maski tumahimik na muna ng konti yung mga roses. Pero yung roses babalik hanggang October yan. August pa lang ngayon, beginning ng August. So ito yung mga phlox. 3 kulay pala yung phlox ko. Isang pink, fuchsia pink, tsaka isang violet. Ayan o. No? So yung mga daylilies, tahimik kasi umuulan. At saka yung green grapes, ayun o, daming bunga. Hindi ko na rin yan babalutin, lalagyan ng nets, hindi ko na gagalawin. Hayaan ko na lang para sa mga ibon. So, ganito na itsura ng garden pag summer, peak summer. Although umuulan, parang bumalik na yung lamig eh. Parang hindi na iinit ulit eh, no? Yung itong raspberries, wala talaga akong time i-harvest, kaya nakalimutan ko. Ito lang, na-harvest ko na yan. Yung anong tawag dyan? White currant. Actually, hindi white currant dyan. May tawag dyan. Nakalimutan ko na. Tsaka itong mga queens. Matagal pa yan. October pa yan. Ewan ko kung maabutan ko pa. Kasi magbabakasyon na naman kami. Ito na yung mga Asian pear. Malilit ang bunga niya itong taon na to kasi hindi ako nagbawas. Ang sa akin is matira matibay. Kung mahulog ka, mahulog ka. Kung hindi ka mahuhulog, ayun o, may mga nasira. Okay lang, ayun yung mga iba pang bunga. Ang dami niyang binunga ngayon pero ang liliit. Dati ang lalaki niyan, gaganyang kalalaki yung bunga. Pero okay lang. Tapos ito, may storya to. Ang lungkot-lungkot niya, nakita ko siya sa garden center. Ang pangalan niya, wild plum. Siguro nga sa German, wild plum siya. Pero nung kinuha ko yung dahon niya, tiningnan ko sa Google, persimmon pala siya. So ayan, may puno ako ng persimmon. Ganyan na siya kalaki. Ayan o. So I hope in 2 years or 3 years, mamunga na siya. No? So, fruit bearing trees talaga mga nakatanim dito. Tingnan nyo to. Persimmon, Asian pear, queens, mga berries lahat yan, nasa baba yan. Tapos yan, nectarine, bagong tanim lang yan, last year ko lang yan tinanim. Tapos ito, figs. Ito. Ayan yung mga bunga. May 3 malaking bunga, tapos yung iba maliliit. Yung maliliit, di na yan lalaki kasi papasok ng autumn, no? So, dyan tayo galing kanina. Ayun yung backyard garden. Yung roses, bumabalik na, ayan o, may isa nang namulaklak. Matagal pa ang roses, hanggang October pa. So, punta muna tayo dito sa rose garden na puro plucks ang bulaklak ngayon. Ayan o. Plucks at saka black eye Susan o kaya daisy. No, ito parang Rubickia din to eh. Feeling ko Rubickia din to eh.
Tapos papakita ko sa inyo yung bagong tanim na grapes. Ayan o, daming bunga. Yan ang bunga niya, mahaba. At saka red siya. Pero gusto ko sana blue. Sana maging blue siya. Ayan o, daming bunga. Ewan ko kung babalutin ko siya. Hayaan ko lang yata para sa mga ibon. No? Tapos yung yan nasa likod na yan. Ano yan? Puno ng figs. Ang daming bunga. Pero may unang malaking bunga. Palagay ko hindi na yan lalaki kasi ano na lang few weeks na lang autumn na. Papasok ng autumn, midsummer na ngayon. Yan yung mga ayan yung mga mais at saka ano tawag diyan, potatoes. Kaya siguro may maaani tayong potatoes ngayon. So ito na yung mga roses. Alam nyo, pag lumabas ang phlox, matatabunan niya talaga ang mga roses. Tingnan nyo to, rose ito. O ayan. Yung kulay niya, tsaka kulay nito magkapareho. So, paano nyo makikita ang rose? Kapareho lang ng kulay ng phlox. No? Ayan o, puro phlox. Phlox grapes at saka, ano ba yan? Rubickia. Ayan siya. Although, ang dami niya bagong buds. Ito, asan ko na? Ito. Mga David Austin. Tsaka ito, Chinese chives, namulaklak na rin. Kasi ang daming ulan. Itong mga second crop na pangalan nito, mais, hindi na yan mamumunga. Kasi ang pakahinog ng mais, harvest season na ngayon papasok ng ano ba yan? Ang September, hina-harvest ang mga sweet corn. O baka mas maaga na ngayon, no? Ito yung white rose, may mga buds na naman. Ito yung anemone. So, ganyan ang itsura niya. Kaya, pag autumn, babawasan ko lahat ng phlox. Baka tanggalin ko lahat ito. Kasi, kawawa yung roses, hindi mo na makita. No? Tapos, ito may mga sumusunod pang mga mais. Tsaka ito, patapos na rin. Pag hindi ko tinanggal ito, dadami sila, parami ng parami. Kawawa yung roses, tsaka itong mga lavender, no? Natatabunan sila. Ito yung fairy rose din yan. Karamihan ang nasa harapan, puro fairy rose. Hindi na siya ganong makita kasi, yan mo, phlox everywhere. Alam nyo, pag hindi ko siya natanggalan ng hindi nabawasan, ang bilis niya mag-spread. 3 puno lang yan kinuha ko galing sa Hamburg, binigay ng kapitbahay ko. So, yung Westerland, ayan, bumalik na ulit. Parang mas marami pa siya ngayon kaysa yung unang bulaklak niya last June. No? Nagbalikan na naman sila. Ito na yung yellow, itong pink. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam ang pangalan niya. Pero yung Westerland, ayan, bumalik na. Pati itong Beverly, bumalik na rin. Ayan, oh. So, katabi niya, katabi ng phlox. So, ito na yung ito na yung rose garden. Nagbabalikan na yung rose, kaya lang ang takaw sa eksena ng phlox kasi masyadong dominant yung kulay niya. Masyadong monotone yung kulay, iisa lang. Tapos natatabunan niya yung mga pink roses, yung pink at saka baby pink, natatabunan niya. Ito mag-umpisa pa lang. Ayan siya, oh. Bumabalik na ulit. Marami pa yan pag bumalik. Ayan, ang daming buds. So, may mga roses na rin dyan. Fairy din yata yun. Tsaka ito, Rubickia. Nandiyan pa rin. Itong license, tapos na dapat matanggal ko to. Kanina nag-weeds ako. Oh. Ayan, nakita nyo, ang linis na. Umuulan ng konti, umaambon. Pero hindi ganong malakas. Kanina, lakas ng ulan. Kaya ako tumigil. No? So, nasa rose garden na tayo. Ayan, may mga mais pa pala. Kalimutan ko sabihin sa inyo. Marami dyan mais at saka patatas. Pero ang patatas sa October pa yan Mga end ng September pwede nang kunin. No? Pag nandito pa kami, kukunin ko. Pag hindi, yung anak ko na lang, sabihin ko sa kanya. Lahat na nasa likod ng roses, mga patatas na nakatanim. Pero yung mais kukunin ko na, maybe next week. Tingnan ko. Tingnan nyo yung rose, oh. Natabunan na. Ayan siya, oh. Bumalik na naman. Natabunan siya ng phlox.
So, ito na ang itsura pag midsummer. Ganito na ang view. Ang mga flags naglalabasan na. Ito na yung mga summer flowers talaga. Ang dami-dami niya. Pag hindi ko binawasan, ma-occupy niya buong garden. Tingnan nyo, left and right. Puro flocks, iisang kulay. May ibang mga kulay, natabunan pa rin. Tingnan nyo tong rose. Maski anong ganda niya, anong kapal niya, wala, masyadong dominant yung kulay ng flocks. Pero, ganyan talaga, survival. Yung orange na yun yung daylilies. Tsaka yung nasa likuran niya, hydrangea. So, maraming salamat. Mag-end na ako. Sandali lang to. Pinakita ko lang yung midsummer tour dito sa garden. Ang ganito na itsura pag mid ng July. And then August na pala ngayon. August 3rd na. 2nd yata. August 2nd. So, ito na sila. Actually, nag-iiba talaga ang view pag nag-ibang bulaklak. No? Ito pa pala yung isang puno ng mansanas. Ayan. Maliliit talaga bunga nito, hindi ito malalaki. No, maski bawasan mo bunga, maliliit talaga. Cox pipi ng pangalan ng mansanas na yan. Hinog na rin siya, pero mamumula pa siya. No? Bali, ang puno ko ng mansanas, 1, 2, 3, 4. 4 na puno yan. Dati dito, dyan sa likod ng rose, may malaki akong puno. Kaso nilagyan ko ng raised bed, kaya pinatay namin yung malaking mansanas. Malaki na yun. Nung pinatay ko, 12 years old na yun eh. Ang lalaki ng bunga. Pero hindi siya marami mamunga. Pero ang lalaki. Ang lalaki talaga. Tsaka hindi ko alam kung anong sort kasi hardinero nagtanim. Regalo sa amin. Well, anyway. So, tapos na tayo dito. Pag nagustuhan nyo, mag-like, mag-subscribe kayo at tsaka mag-comment para makilala ko kayo. Ayan na yung pangalan nito, lawn mower. Active na naman, tapos na siyang mag-charge. Ay magtatrabaho siya ng 30 minutes. After 30 minutes, babalik na naman siya dyan sa charger station niya. No? So 30 minutes siya, kaya hindi na ako napapagod mag-mow ng lawn kasi simula yan. Mga 3-4 years, 4 summer na namin siya dito. Kaya medyo relax na ako. Well, ito papakita ko. Ang tawag dito, Crocosmia. Crocosmia lucifer. Inilipat ko siya. Galing siya doon. Lapitan natin yun. Sandali lang ako Ito na yung mga flowers. Katatapos lang umulan, tsaka tag-ulan na. Buti nga marami pang bulaklak eh. Tingnan niyo yung marigold. Hindi ko yan tinanim. Tinanim ko yan dyan, pero kinuha ko lang yan sa mga seedlings na nakakalat dito. Kung mo kilala ko, nilipat ko dyan kasi partner ng tomato. Ano yan? Marigold. Kaya, ayan, puro marigold sa ilalim niya. Tapos tignan nyo yung mga kamatis, ang lalaki. Ayan So mag-end na ako. Gagawa ako ng extra video para dito sa likod. Salamat. Bye and God bless.